Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasabay ng pagpasok ng bagong taon, Kailangan din putulan ng kamay dahil sa tindi ng pinsala. Ang latest ay natin sa pagtutok ni Sandra Ginaw. Sandra. Mel, Emil, Vicky, ngayon nga pong araw na ito ay biglang taas no yung bilang ng mga nasugatan dahil sa pagputok sa pagpasok ng bagong taon. Kabilang po yan ang ilang bata po na namulot ng ganit na paputok kaninang umaga. Hindi mo akalaing kamay ito ng tao matapos masabugan ng paputok. Kaya kailangan po yan ng putulin. Nakakonfine pa rin ang pasyente sa Tondo Medical Center. Heavily intoxicated yung patient, hindi niya alam kung ano yung nakaputok sa kanya. Pero most likely baka may hinawakan siya na malakas na paputok. Kaya nag-result sa ganong klaseng injury. Isa lang siya sa mga itinakbo sa ospital dahil sa maputok na umabot na sa halos 4 na po kaninang umaga. Pero burn siya sa mukha at sugat sa kamay. Matapos sumasabugan ng pulbura, pasado Fountain daw na pinagsama-sama daw po. Hindi ko hindi napulbura ang batang ito mula sa mga gamit na paputok. Kasama ang isang kaibigan. Nakakuha po siya ng nangalakatay na po yung mga pulgar sa house. Nag-send po siya ng posporo. Yung namatay po yung sa posporo. May baga pa po. Napunta po nun sa pulgar. Bigla po sumabog. Dalawang lalaking nasa edad naman ang nabiktima ng ipinagbabawal na Goodbye Philippines na pumutok na bata matapos tamaan ng luces. Sugatan naman po ang labi ng isang lalaki matapos po itong tamaan ng TV. Ayon po kay Dr. Boseco, kung naputulan o naputukan kayo ay mainam na agad na pumunta sa ospital dahil ang iniiwasan po dito kay inyong infeksyon at ganun din kailangan po kayong na-injectionan kontra tetanus. Pinakaulit po na dito sa Tondo Medical Center, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Sandra Ginaw. paputok na hindi agad sumabog. Ang ikinasugat naman ng isang 13 taong gulang na binatilyo na isinugod sa ospital sa Quezon City. May nanakos din kamay habang sinugod ng bagong taon, binugbog o na-aksidente sa kalsada. Nakatutok live sila Cruz. Yan. Nasa operating room pa rin itong East Avenue Medical Center ang 13 anyos na lalaki sa pag-asa na maisalba pa ang kamay ng 13 anyos na lalaking ito nang dalhin sa East Avenue Medical Center. Sugatan din ang bahagi ng mata at iba pang bahagi ng katawan tungkol pa sa butas ng tiyan. Ayon sa medic na nagdala sa kanya sa ospital, namulot ng mga di sumabog na paputok ang biktima kasama ng mga kaibigan sa kanilang lugar sa Taytay Rizal. Pero habang nasa kamay, bigla itong sumabog. Malalaking parang dalawang kami niya. Ang sabi ko sa kanya, dahil walang sabog, parang nagdala sabi ng kasamang kaibigan ng nanay. Pero hindi nagbigay ng pahayag ang kanyang ina sa bigat ng emosyon. Mula Pasko, ay 25 biktima na napaputok na nadala rito sa East Avenue Medical Center ang bata. Habang pang-siyam naman siyang biktima ng paputok na isinugod dito ng unang araw ng 2025. Sugat at lakas sa kamay ang pinulot ng puitis sa 18 anyos na lalaki ito ilang oras bago ang 2025. Kaibigan yung mga sa Puliat, Quezon City ang nagsindi pero imbis na sa ere, bumanda ito at sa kamay niya dumiretso. Tanggal naman ang kuko ng isa pa niyang kaibigan na nagsabudo naman ng missile bomb. Nagpapasalamat nga po kasi yun yung nangyari kasi lahat ng nakita ko dyan kagabi, nalala po ng Nakalabas din siya sa ospital kaninang hapon. Pero hindi lang ang kanilang pugunan sa ospital kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. May mga biktima rin ng bugbugan. Napagdanang nakainom na rider sa Fairview, Quezon City. Sugat ang bata sa likod. Kaya bigla na lang siyang dapat nga,
padahan-dahan kasi maraming kabataan. Kasi siguro sana po na pabilis na yung takbo niya. Sa Quirino, kapalit sa Quezon City, 17 na italang firecracker-related injuries simula kahapon. Isa pa rin ang patuloy na naka-admit. Kahit ilang araw pa rin naka-alerto ang mga medical personnel sa iba't ibang mga ospital. Kaya naman patuloy na paalala ng mga otoridad doon sa mga magulang at mga guardian, huwag hayaan yung mga bata na mamulot ng mga hindi sumabog na paputok para iwas peligro. Mula rito sa Quezon City, Happy New Year sa inyo. Happy New Year din at maraming salamat. Ian Cruz. Iniinda naman ng isang bata sa Cavite ang tinamo niyang lapnos sa katawan matapos masinaman ng pinaglaro ang buho. Nakatutok si Dano Tingkong. Cavite sa bagong taon na itago natin sa pangalan Rachel at Michael. Ipinagbabawal na boga. Ang lang po siya nakahiga. Minsan po na iyo. Lahat ng ito nangyari habang nagtatrabaho ang kaya masama ang loob niya sa batiko sa kanya sa social media. Never ako naging pabayat. Lahat ng trabaho, wala akong pinalampas na oras. Itinukbo ko agad sa ospital. Sa ospital ay nagbibigyan ng first aid, antibiotics, antitetano at ibang pampagaling. Pero napapahala pa rin si Rachel para sa iniindang sakit ng anak na mag-iisang linggo na. Bukas po, kung nababalik po ako, parang check up, same lang po. Parang ganun pa rin po. Pero, hindi siya makatulog sa gabi ng ayos. Hindi rin muna makakapasok sa paaralan ang anak. Tapos ang gusto ko kasi, at least, buhay ako. At least, kasalanan ko na ako, andyan pa ang anak ko kasama ko. Para sa GMA News, Dano Tingkong ko nakatutok. Bukod sa mga biktima ng paputok, may sumiklab pang kabi-kabilang sunog sa Metro Manila sa pagpapalit ng taon. Nakatutok si Max Salazar. Nagliwanag ang bahaging ito ng Naval Street sa Barangay Flores, Malabon City kaninang 12:49 ng madaling araw. Nasusunog na pala ang isang commercial building. Napakabilis kumalat ng apoy para umabot agad sa ikatlong alarma nang wala pang 30 minuto simula na magliyab ito. So far po, wala pong indicated na injury or any casualty po. Naalam pa rin po natin kung ito nga po ay related sa firecrackers or other... Sa Barangay Kamuning, Quezon City, may nasunog din 3-story residential building pasado alas 5 basta sa insidente. Inaalam pa po natin. Malaking tulong ang pagkakaroon ng mga LGU power display. Kagaya ng nabanggit natin na fountain, kapag hindi po tayo nag-improvise ng lagayan na ito ay maging stable, kasi minsan may tendency siyang matumba on the side at yun na po, yung baga niya ay lumilipad na sa karating bahay. Pero sa monitoring ng BFP, marami pa rin daw ang nagpailaw at nagpaputok sa labas. Kaya nga ang ikinakampanya nila sa Kongreso ay absolute ban sa anumang klase ng paputok at pailaw na ibaban din saan mang lugar. Yun po sana kasi alam naman natin, legal or not, meron pa rin itong ignition, meron itong init na nasasakop sa triangular fire. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Delikado sa kalusugan ng bumalot
o magkakalang usok at hamog sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa mga dinamik na bukod pa yan sa tambak ngayon bagong taon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Matapos silang minutong ilawan ng makukulan ng farmers display ang kalangitan, sa ilang lugar sa Metro Manila. Kabilang sa P. Burgos, Jones Bridge at Divisoria sa Maynila. Bakas pa rin ang smog hanggang kanina, tulad sa kuwang ito alauna at bandang alas 2 ng hapon sa kuwang ito sa bahagi ng Mandaluyong at San Juan. Nakangalap pa ng final na datos ng DENR pero kinumpirma na ng Swiss research firm na RTR na umabot sa unhealthy level ang hangin sa Maynila ngayong araw. Mahigit 15 beses yang mas mataas sa pamantayan ng World Health Organization. Ikalabing-anim na pinakamaramihan sa Maynila sa ang lungsod sa listahan. Ito yung air quality monitoring equipment na ginagamit ng DNREMB para masukat ang air pollutants sa kapaligiran gaya na lamang ng mga pinong alikabok. May epekto yan sa kapaligiran at sa katawan ng tao, lalo na sa may mga comorbidities tulad ng asthma at cancer. Kaya pinapayuhan silang huwag na munang lumabas o face mask. Itong mga fine particles ito ay maaaring makakasing o makasinsala sa ating gas o sa ating respiratory system. At sa case po ng pagpapaputok, meron yung ano po yan, mga toxic substances ay maaaring cause cancer. Bukod sa mausap ng paligiran, basura ang binungad sa bagong taon. Tulad sa bahagi ng Camp Avenue sa Pasay. Kaya alas 6 pala na umaga, naglilinis na ang mga tauhan ng City Hall. Yung mga damataan din tambak sa ilang bahagi ng Pasay. Pinagdanapan hinahakot yan ng mga truck ng City Hall pero sadyang madami. Maraming hinahakot na basura ang City Hall sa Manila. Ngayong araw ng 2025, ganito karami ang basurang bumunga dito sa kahabaan ng Recto Avenue. Ayon sa Department of Public Services, mula kahapon hanggang kanina madaling araw. Nakatutok, 24 oras. Bistado sa Antipolo ang bagong estilo ng illegal na pagpapataya sa isabong. Walang kawala ang 4 na naaktuang sangkot sa tinawag na guerrilla-style operation. Nakatutok si John Consulta, exclusive.